Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Heto na nga ang hindi na nga nakapagpigil pa itong si Atty. Vic Rodriguez at tila ba pinagbabanat itong si Kuting ng Norte dahil nga umano sa kanyang mga kabalbalan at kababalaghan na pinaggagawa sa ating bansa. Tuluyan na ngang pumutok itong si dating Executive Speaker na si Atty. Vic Rodriguez na ito sa mga nangyayari sa ating bansa na tila ba walang nangyayaring matilo simula nung umupo itong si Kuting ng Norte umano or bilang isang presidente ng ating bansang Pilipinas. Sinabihan naman umano itong si Lizatanas Maggs ang ahas ng Malacanang ng isang batikang abogado na isang sinungaling at walang alam na gawin kundi saktan ng asawa niyang Kuting at andarin ito upang at saktan ito ng karumal-dumal. Wala kaya talagang maaasahan dito sa mga tao sa Malacanang na ito dahil nga umano ay lahat kontrolado na naman ng mga makakaliwang grupo na mga dilawang noon pa man ay sakit na ng ulo ng ating bansa. Hindi nga rin maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Sabi nga nila, "Have a nice days Pilipinas natin. Great speech man, Attorney Sir Vic Rodriguez. Protect and save our people of the Philippines. To all who attend in Tagum Rally, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga police and all men in uniform present, maraming salamat for your service. Ang pagtanggi sa war ay hindi sa pagiging duwag at traidor. Ito ay para sa safety at kaligtasan ng bawat Pilipino at bansa natin. Yet I believe that God will prevail the worst situation. At also I believe that God will perish these evil people in the government that playing heroes yet in wolves and evil disguise." Bakit hindi sinampahan ng kaso sa Pilipinas ang first family based on your gathered evidence if they really violated Philippine law? Wouldn't this technically expose them legally, which would then force the courts and the mainstream media to cover and report the complaint? We already know that the Senate and Congress won't do it. Vlogs on YouTube are not the tools to officially compel lawyers and journalists in the Philippines to act. Unless I am wrong, are these legal complaints already filed against even at least the accomplices to these crimes? Just asking kasi siguro kanya hindi kino-cover ng mainstream media because they have no legal paperwork to go by. They can simply use chismis on YouTube. If your evidences are authentic, then file them on, or someone in the Philippines should file them. If the first family are exempt from legal prosecution, then file cases against their accomplices who can be sued in order to legally expose them in the Philippines. Am I wrong here? After filing the cases, then send the legal papers to mainstream medias, both the Philippines and for internationally, so that our legal system is scrutinized as well as the local media if they still choose to ignore. Send it to the BBC department that exposed Prince Andrew. Again, just asking a simple question in case I missed something. Have cases been filed locally and legally against any of the people you have mentioned involving corruption, plunder, trafficking, illegal substance use, etc.? Maybe if you start showing official complaints, that would make a difference. Yung mga lawyers na nagrereklamo, nag-file na ba sila ng kahit isang kaso laban kay Lazo o king sino man ang hindi exempt from prosecution? Yang nangasipa sa sekretary, nag-file na ba siya ng kaso? Seriously, ang daming ebidensya at mga puting ahas kuno na nagsusupose witnesses. Bakit hindi sila nag-aakyat ng reklamo sa korte sa Pilipinas? Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Kagaya po ninyo, mga tiga Mindanao, yung mga nauna noong nagsalita, kagaya po ng mga Bisaya, ako ay taga Luzon, ako ay katulad ninyo, ako ay maisog.
Ako ay mubarog para kay Governor Edwin Cuyagob Hubahib. And Filipinos are not for sale. And because we are not for sale, we have to continue defending and protecting our Constitution. Yung ginagawa ho nating pag-iikot, nagsimula sa isang bulong, dahan-dahang lumakas, naging isang ganap na tinig. At ngayon dito sa Davao del Norte, kitang-kita natin, isa na siyang ganap na hiyaw. At huling survey na nagpapakita na 88% ng Pilipino ay ayaw sa huwad na charter change, ayaw sa peking People's Initiative. Kagaya rin ho ng sinabi ng ating host ngayong gabi, si Giselle. Sila po ay nahalal sa terminong 6 na taon. Makontento na ho kayo sa 6 na taon at huwag ninyong pagtangkaang lapastangin ang ating saligang batas sapagkat naririto ngayong gabi ang soberanya at handa kaming ipagtanggol ang ating saligang batas. Huwag ho tayong papasiguro sapagkat sa muling pagbubukas ng sesyon, baka ipilit po nilang palusutin ang usapin na naman ng peking charter change at huwad na People's Initiative. Laganap na po ang mensaheng ating iniikot sa buong bansa. Subalit hindi po tayo titigil dito, patuloy po tayong iikot kapiling si Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang higit pang gisingin ang ating mga kababayan, hindi lamang dito sa Mindanao, hindi lamang sa Bisaya, kundi sa buong Pilipinas, kasama na kami sa Luzon. Meron din po tayong napakahalagang isyong hinaharap. Sadyang masalimuot intindihin, subalit lalong pinahihirap sapagkat tila pinahihirap na mga nasa pamahalaan. Ito po ang usapin ng South China Sea. Tila po ginugulo kapag ka ikay nagpapaliwanag, kapag ka ikaw ay anti-war, kapag ka ikaw ay pro-peace, sasabihin nila, nagtatraidor ka sa Pilipinas, ikaw ay pro-China. Yan po ay malaking kasinungalingan. Ang usapin ng South China Sea ay hindi dahil ikaw ay pro-China o ikaw ay pro-US. Ang usapin ng pro-China ay ang pagtutol sa napipintong armadong sigalot sa pagitan ng ating munting bansa at ng higanting China. Ang pagtindig laban sa gera ay hindi po pagiging pro-China. Ang hindi pagsang-ayon dito sa napipintong armed confrontation between our tiny nation, our beloved Philippines, and the giant China is not being a traitor to the Republic of the Philippines. Marami ho kasing mga basag ulo. Marami po yung mga warmongers. Marami po yung mga war freaks. Subalit, hindi po nila naiisip. Andito po kasama natin yung mga kapatid natin na dati at yung iba'y kasalukuyang OFW. Gusto nung iilan na magkaroon tayo ng armadong konfrontasyon laban sa China dahil tutulungan daw tayo ng matagal na nating alyadong Estados Unidos. Subalit, isipin naman ho ninyo, yung libu-libong Pilipinong nasa Hong Kong, yung libu-libong Pilipinong nasa Macau,
at yung libo-libong Pilipinong nasa mainland China. Huwag lang po nating isipin ang seguridad nating mga Pilipino dito sa loob ng bansa. Isipin din ho natin ang kapakanan ng ating mga kababayang OFWs kapag naging full war ang sigalot sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Yung pagiging pro-peace and anti-war, hindi po ito pagkakaroon ng defeatist mentality kagaya ng sinasabi ng isa dyan sa pamahalaan. Ang pagtutulak ng kapayapaan ay ang pagkakaroon ng pagiging pacifist mentality. Kapayapaan ang ating kagustuhan. War will only bring us unnecessary death, unwarranted destruction, and widespread hunger, poverty, and famine. Huwag na ho tayong magpakalayo-layo. Tingnan lang ho natin yung kalunos-lunos na sinasapit nung mga taga-Israel at Gaza. Yung hidwaan ng Israel at Hamas. Kanina ho ay nag-escalate at 200 drones, cruise missiles, ballistic missiles ang pinakawalan ng Iran papuntang Israel. Ang Israel ho ay isang bansang higit na mayaman kaysa sa bansa natin. Meron po silang tinatawag na integrated air defense system, yung Iron Dome. Subalit nung sila ay pinakawalan ng 200 drones, cruise missiles, and ballistic missiles kaninang umaga, sila rin ho ay nataranta. Paano pa kaya tayong Pilipino at paano pa kaya ang Pilipinas? Hindi po tayo handa. At hindi ho ibig sabihin ay isuko natin kahit katiting ng ating soberenya. Hindi ho. Kahit katiting ng ating teritoryo, hindi ho. Ang sinasabi ko ho rito, marami pang pamamaraan bukod sa isang armadong konfrontasyon. Buksan natin ang daan tungo sa diplomasya. Let us employ all tools of diplomacy. Makipag-usap tayo, makipag-usap tayo, makipag-usap tayo. Alam ko hong mahirap unawain ang usapin ng South China Sea. Subalit pilit po nating pinasisimple between pagiging isang pro-war or pro-peace. Nasa kamay po ninyo kung anong landas ang dapat piliin ng ating pamahalaan. Isa lamang ho ang pakiusap ko sa inyo sa ngalan ng ating mga kabataan at darating pang salin lahi. Piliin po natin ang landas ng kapayapaan, maging marahan, maging diplomatiko sa ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa ating kapitbahay na China at huwag magpadala sa bulong o di kaya isulsul ng ating banyagang alyado. Nabanggit din ho kanina yung tungkol dito sa hindi mamatay-matay na usapin ng droga. Ito pong storyang to ay isang storyang that just would not go away. That is why ang iniiwan natin palaging hamon sa lahat na naglilingkod sa pamahalaan, it is time to undergo an open, credible drug test. At siguro ho, para lalo silang maniwala that we walk our talk, nais ko lang ho makita ang kamay ninyo doon sa mga handang magpa-drug test. Pakitaas ang inyong kamay. Sana ho nakikinig at nanunood at alam ko namang nakikinig at nanunood ang mga nasa pamahalaan. Ganon din ho ang aking pakikipaglaban at pakikipag-usap sa ating mga makikisig at mahal na kasundaluhan na silang nagbibigay
ng external security sa ating ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo at sa ating mga kapulisan na nagbibigay ng interior perimeter security. Ang ating pong mga kasundaluhan at ang ating mga kapulisan periodically ay kinakailangang sumailalim sa isang credible, truthful, and honest drug test or drug examination. Kung ang ating mga sundalo tagapagtanggol at ang ating mga pulis na siya ang namamahala ng katahimikan at kapayapaan ay kinakailangang sumailalim sa periodic drug test, bakit kailangan exempted ang ating mga national leaders? Pag nagbasa po tayo ngayon ng mga pahayagan, tila 11th hour na at anytime ay magsisimula ang gera, ang hidwaan. War is obscene. Subalit kung sakasakaling magkaroon ng armadong sigalot, ang unang ibabala sa front line ay ang ating mga kasundaluhan. Ang unang ibabala sa front line ay ang ating mga kapulisan. Hindi ba't marapat lamang na bago sila tumanggap ng kahit na anong kautusan sa civilian authority, kinakailangan muna mag-undergo ng drug testing ang civilian authority bago sila magbigay ng anumang kautusan sa ating mga kasundaluhan at kapulisan. Ito po ang mga mensaheng aking iiwan sa inyong gabi. Atin pong ipagpatuloy ang ginagawang pag-iikot at pagkikilos. Hindi po kami mapapagod hanggat hindi namin naiikot ang halos buong bansa natin because we have to continue defending and protecting our Constitution. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipinas at mabuhay ang lahing Pilipino. Once again, ladies and gentlemen, a warm applause to our former Executive Secretary, Attorney Victor Vic Rodriguez. Palakpakan naman po dyan. Mabuhay ka, Attorney Vic Rodriguez. And again, we are Pod, minahal nga Presidente Rodrigo Duterte sa atong gidaog-daog, pero minahal nga Gobernador Edwin Obahib, Mayor Congressman Sid Ungab, Congressman Bebot Alvarez, Mayor Baste Duterte, Vice Mayor Alan Rillion, sa atong mga kauban nga mga opisyal dinhi, kaninyong tanan, mga taga-tagom og Davao del Norte, maayong gabi. Nakadungog mo di atong taong ning singgit dito sa Liwasang Bonifacio, nga kung anaalang si Lisa Marcos sa akong atubangan na ako na nang gilaparo wala og tuo. Nakadungog mo to? Ako to. Ako to. Dipakita na ako sa inyo ha, nga maisog ang mga bisdak, ang mga Bisaya. Okay. Nga namang yun nga gusto mo yun akong laparuhon si Lisa Marcos. Dili. Kung ang karabaw ang national animal o ang sangpagita ang national flower, si Lisa Marcos ang national problem. Mao nang gusto gid ako laparuhon. So, pagsugod ta, nga namang si Lisa Marcos man ang national problem, mga kaigsunan, ako ang numero 1 kontra ni Smartmatic. 14 katuig gilaban nako ang atong nasod nga wa mo kahila kanako, wa mo kaybaw nga naay glenchong sigig bato kang Smartmatic para malimpyo ang atong piniliay o makapili tag mga hapsay nga mamumuno para kanato o mabag-o manunta ang dagan sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. 14 katuig nawagtang si Smartmatic, Kalois Ginoo. Nawagtang na disqualify. Pero, una natangtang si Smartmatic, sa ako pakikingon, unong ko katuig nga nagsilbi, nagtrabaho, nagboluntaryo, niining duha ka mag-asawang Marcos. Si Lisa o si Bobong Marcos. Unong katuig nga walay bayad, bisag piso.
Bisag unsang oras sa tawgon ko, Glenn Buhatan na. Ning testigo ko sa Senado, nga atong 2016, 459 ka presinto nag-transmit na, usa ka adlaw, una mag-eleksyon. Upat ka buwan, gipatay ang akong personal aid sa mga pulis. Gitorture, gipatay. Ang nintabang nako si President Duterte, di ko kalimutan na. Iyang gipaimbestigar sa NBI. Pero, ang akong nadawat kang Marcos, buwaks patay. Maura yun. So, siya po'y nag-ingon ako nga ngadto sa headquarters, bisag kaduha lang sa usa ka simana. Nya, pila may ako'y bayad nimo? Di ako siya gingnan nga, 6 na taon na nga akong nagsilbi sa inyo, wala ka naman binayad kahit piso, ba't ako magpababayad ngayon? Tapos ingon siya, sige, basta pag nanalo tayo, gagawin kitang komisyona, tapos gagawin kitang chairman. Di nalipay ko, kay matanggal na ako Smartmatic, malimpyo inyong pinili ay, makapili mo saktong liptong nga leader. Sus, pagka Marso 2022, gibaligya naman ko sa kang Smartmatic. Nag-meeting mi ni Lisa, unya, may duha ka buok kauban niya, diri ko. Niingon bitaw na siya, guys, I will meet the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys with me. Kumbaga, bye. Mag-meeting ko ang tag-iya sa Smartmatic, kinahanglan ko 2 ka technical guys, humanlingi sa ko, giduro pa ko. But not you, because they hate you so much. Kay bao na kung giputol na akong leo, gibutang na silver platter, gihalay kang Herodes. So, kita ninyo, on sa ka-traidor, si Lisa Marcos? Oh. Mao niyang nahitabo. Kay bao sila, nga si Vice President Sara Duterte was very popular, kaya ang tatay, popular kayong presidente. So, expected na taas ang boto ni VP Sara Duterte. Pero, lig-on ang kontra ni Bobong Marcos kasi incumbent Vice President. So, ang expected, mubo ang boto ni Bobong Marcos, taas ang boto ni Sara Duterte. So, sa may gimagic ni Lisa Marcos, gipataas ang boto ni Marcos para mo dikit sa kang Sara Duterte. Kay kung taas kayo ang boto ni Sara Duterte, unya mubo kang Marcos, kitang tanan maglantaw kang Sara Duterte as the true leader. Nya, weakling pa kay Marcos as somewhat recipe for disaster. So karon mo na magic nila, taas ang boto ni Marcos, wa may problema siguro kuning daog siya o tininud anay, pero ayaw dugangi imong boto, kay kana panikas na. Og manikas gani ka sa boto, tikasan sa kaskatawhan mo, bitaw nang wa matuman ng 20 pesos na bugas. Oh, di ba? Oh. So karon, gipadaog pod sa Smartmatic iyang anak. Nya human, gikalimtan ako, gilabay na ko sa basurahan. Wa na ko imbitara silang inauguration. Anyway, wa po niya tumana iyang saad. Wa po kuning apply. Kay baon naman kung gitraidoran na ko. Nauna pa kong katraidor kontra kang Pastor Kibuloy, kang SMNI, kang Sara Duterte, o uban pa ako'y nauna. So, wa kuning apply. Human ila kong tagaan og posisyon, National Telecommunications Commissioner. Gidawat na ko. Abi ninyong ano? Mubo na nga posisyon, pero gidawat na ko kay gusto na ako dublihon inyong free data. Gusto na to na ako dublihon inyong free data. Ako brasuhon si Globe, si Smart, o si Dito. Huma, nakarealize sa mga tikasan nga, nganong si Glitchong man inyong gibutang din na sa NTC? Pag manikas, tamo agi sa election sa telco, ang data, makita ni Glitchong mabuking ta. Gibawi akong appointment. Human, di papili na po ko. Di papili na po kong posisyon. Iko nga, inyo na lang na, di na ko. Ngayon ko, sige, mamili mo. Ilaglag ninyo si Smartmatic publicly, unya i-blacklist, o ako maglaglag ninyo para mablaglag si Smartmatic. Di ko no pwede buhato ni Bongbong. Kay baho nagyo ko, nga nanikas yun din itong eleksyon. So muna, nag-execute ko kapidibit, akong gipakita nga maunay na hitabo. So, karon mga kaigsunan, ang tinuod nga leader, pinakataas nga leader, nga tinuod nga gipili, properly, legitimately, correctly, si Sara Duterte.
Dili si Marcos Jr. Dili gyud si Marcos Jr. Mubarog ko, pinaninindigan ko ang sinasabi ko. Hindi si Marcos legitimately elected dahil sa improper meeting, illegal meeting nila ni Lisa Marcos at ang owner ng Smartmatic. Sinong nagsabi? Si Lisa Marcos. Another issue dito sa West Philippine Sea. Sa panahon ni President Duterte, wa man na i-water cannon atong Coast Guard ships, di ba? Wa may nasamdan nga tripulante sa atong Coast Guard. Nga naman, siguro mo, ito, giingon ni Marcos, gentleman's agreement, ingon sa Presidente, o sige, Presidente Duterte, watay labtanay ha. No. Pero nga naman, karon ang China, nabayolente naman. I can offer you an explanation. Unom ko katuig ang trabaho nila. Nga nang unom katuig, na nagprotesta si Marcos, gitabangan sila sa China. Gisuportahan sila. Ang mga negosyanteng insect, gipatay up sa mga Philippine business, may komisyon sila dito. Okay? Kunya, pagkadaog na, di gani, sa yung opisina ni Lisa Marcos, na dito yung takong Philippine flag, sa pika side, may Chinese flag. So, karon ning daog na, ning luhod si Marcos dito sa mga Amerikano. Nga naman, kada buwan mag-dinner mi dito silang balay. Muingon yun si Marcos, ang mga Amerikano ang nagtanggal sa akong amahan. So, sobra kayo ka deep-seated ang iyang insecurity sa mga Amerikano. Mo nang ning luhod siya dayon dito. Siyempre, nasuko ang China. Wag yung kay utang buot kang kuting ka. Wag yung kay utang buot. Wag yung kay, di ka kay bawa mo sukli sa kaayo o takabubuton. So, mo nasuko ang China, mo na nagpersonalan. So, kining tanan, ang nagbani obra dani, si Lisa Marcos, mo bitaw na ko, siya ang national problem. Unsaon taman, ang iyang presidente, ang kanang naglingkod ron, di magikumutawag ni Marcos na presidente, ang naglingkod ron des opisina sa presidente sa Pilipinas, istatwa raman na, manikin rana, o di kaya masitira, flower pot. Ang nagpadagan ining tanan si Lisa Marcos. Onya, ang iyang long-term goal, ang gusto ni Lisa Marcos, himuon po niyang presidente ang iyang anak. So karon, siyempre, na-involved din si Lisa Marcos kay nag-successful man siya pagpalingkod kang Bobong Marcos. Pinaagi sa Smartmatic. So karon, di pwede kay bata pa man yung anak. So kinahanglan niya isaksak si Tambalos-los sa 2028 to 2034. O niya, iyang anak sa 2034 hangtod 2040. My goodness, I cannot imagine this country and ang tanaw-tanaw itong sa kong rilo. Ayaw tagtugot nga magmadaugon si Lisa Marcos sa iyang pagmaniobra sa kinabuhi o kaugmaon sa kada Pilipino. Dili lang din sa Tagum, dili lang sa Davao del Sur, sa buong Pilipinas. Huwag nating hayaan na magwawagi si national problem Lisa Marcos para apihin tayong lahat. Kaning nahitabo kang Gobernador Bahib, dili ni mahitabo kung walay pagtugot ni Lisa Marcos. Believe me. So, kaning inang trabaho, kining inang People's Initiative, private initiative with Tambalos-los, ato ning babagan mga kaigsunan. Kay kung dili ta mo babag, magmadaugon si Lisa Marcos, kitang tanan ang alaot. Gusto ba ninyo maulang gihapon ni ang klase sa atong pagkinabuhi? O gusto nato kabuton ang kabaguhan sa kinabuhi sa kada Pilipino? Kaniadto, namidagan ko, pagka-congressman, wa ba ako mo agig barangay captain? Diritso ko, pagkahuman law school, ningdagan ko congressman, ning daog ko. Ang akong kwarta, usa kagatos. Ang kwarta sa akong atbang, usa kalibog, usa kagatos. Ginuga pagkita ko sa kagatos.
Pero ning daog ko, tungod kay nagsuwat ko sa katawhan, niingon ko sa ilaha, karon pa lang, nagpasalamat na ako sa inyo, sa inyong pagsalig nga ihatag ka na ako, ugma, election day. Silpihan ko kamog timinod anay. O kituman na ka ang akong saad. Sanglit mga kaigsunan, nagtuo ko sa atong mga komunidad. May kapasidad ang atong katawhan mo, pili sa saktong leader. Basta, patas lang ang piniliay. Pero kung naa si Lisa Marcos, may patas mga kaigsunan. Mauna ang national problem ng atong giatubang karon. Sanglit, babaga na to ang ilang People's Initiative kay nagsugod na raba sila og hisgot og political amendments. So mao lang na akong ibilin kaninyo mga kaigsunan, kitang mga tatay ug nanay, lola ug lolo, ate ug kuya, tanawan ninyo inig uli ninyo, tanawan ninyo inyong mga anak, inyong mga apo, inyong mga igsuon nga mga bata pa kaayo. Dili sila makasukol para sa ilang kaugmaon. Dili sila makatingog para sa ilang kaugmaon. Kinsa man ang mutingog, si nanay, si tatay, si kuya, si ate, si lolo, si lola, kamo ug ako. Sanglit magkahiusat ang tanan, nga babaga na to ang ilang mga bala aron magmadaugon ang kada Pilipino, mabago ang dagan sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Mga kaigsunan, ako ning ibilin kaninyo, anaa sa inyong mga kamot ang gahom para mabag-o ang dagan sa inyong kinabuhi. Magkahiusat ang tanan. Dagan salamat kaninyong tanan. Ang maisog na si Attorney Glenn Chong. Napansin ko po na meron tayong mga placards ng No to ICC. Pakitaas nga yan. No to ICC. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang botante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.